nakaupo sila being paid by our taxpayers' money. Pero gusto nila limitahin yung karapatan na yon under the guise of fake news. O sige, fake news, hindi man nila ma-define ang fake news. Aminado sila walang batas sa fake news. Aminado sila na even the press secretary says, pag-aaralan pa namin. And Congress's inquiry is, pag-aaralan pa namin. Pero anong ginawa nila nang di kami dumating? Nagpa-imbestiga sa BIR kung nagbabayad kami ng buwis. Sino ba sa kanila ang willing na magpakita ng kanilang salin? Ha? Kung gusto niyan lumaban, sige, pero magdidemand ako laban patas. I'll show you you show me yours, I'll show you mine. Yes. Labas niyo salin niyo. Labasan. Sa pagsusuri ng ilang mga dalubhasa, sinasabi na nila, may problema tayo sa fake news kasi yung ibang sinasabi niyong fake news ay time-bound. Ibig sabihin, pwedeng mali noon, pero totoo na ngayon. O anong gagawin natin kung naparusahan na yung tao? Ang nakikita natin dito may disparity, may pagkakaiba. Congressman yung kalaban namin dito. Ang isang kongresista, bukod sa bahagi siya ng isang body, ng legislature na may power of the purse, may power gumawa ng batas, may influence, may mandato, may power to cite in contempt, may power, madami niyang powers. Kami, ang sinasandala namin, ang aming mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Karapatan magsalita at magpahayag. Karapatan na magpulong-pulong. Karapatan na mag-petition for redress of grievances. Garantisado ng saligang batas. Pero, may ini-endanger nila yung karapatan na yan eh. Kaming ordinaryo mamamayan, mayroon kaming sinasandalan, pero kahit yon gusto nilang salagin. Gusto nilang i-corrupt. Kasi yun lang ang nakikita natin dito. Nasa kanila na lahat, may pera sila, may power sila. Kayang-kaya nila kaming i-cite in contempt. Tignan niyo yung pampabalahura nila sa amin during the hearing. They said that because they can. Kaya nilang i-threaten yung lisensya ko. I'm the only lawyer here. And the only reason they were asking for my disbarment is dahil hindi ako nagpakita sa hearing. Pero entitled ako dun sa sarili nilang mga rules. Entitled ako to notice. Bukod pa dyan, anong ginawa ko bilang isang abogado? Kinwestiyon ko ang legalidad ng hearing na yun, which is my right as a citizen. Pero, isa sa usapan dun, pag-aralan natin paano natin ito padidisbar. And they said that in the safety of their parliamentary immunity. Bukod pa dyan, Paduano, Congressman Paduano. And then, Congressman Barbers also says, she's a lawyer. She should be advising her friends what to do. Tala, tinuruan mo pa ako? What about you, Mr. Barbers? You aren't a lawyer. Why do you presume to know what I can and cannot do? Baka gusto niyong i-look up yung ambulance chasing. But he said that because he can. Stupid. No matter how uninformed. Stupid. Thank you, Mark. No matter how uninformed, di ba? No matter how out of place, no matter kung paano siya makapanira, kaya niyang sabihin yun. Ang gusto niya, kunin niya yung karapatan namin na magsalita in the same way that he does. Pwede tayong magsalita to check our government officials. Kasi nakaupo sila, by the power of our vote, nakaupo sila being paid by our taxpayers' money. Pero gusto nila limitahin yung karapatan na yon under the guise of fake news. O sige, fake news, hindi man nila ma-define ang fake news. Aminado sila walang batas sa fake news. Aminado sila na even the press secretary says, pag-aaralan pa namin. And Congress's inquiry is, pag-aaralan pa namin. Pero anong ginawa nila nang di kami dumating? Nagpa-imbestiga sa BIR kung nagbabayad kami ng buwis. Tayo ba may power to do that? Taxes, our tax returns are confidential in nature. In the same way na pinakialaman ng mga kongresista ang COA reports tungkol kay Vice President Inday,
na confidential habang hindi pa tapos yung pagsusuri, gayon ang ginagawa sa aming tax returns. Sino ba sa kanila ang willing na magpakita ng kanilang salin? Ha? Kung gusto niyo lumaban, sige, pero magdidemand ako laban patas. I'll show you you show me yours, I'll show you mine. Yes. Labas niyo salin niyo. Labasan. Labasan ng pera. Gusto nila. Baka sa kanila merong Malalaman yung qualified pala kami sa 4-piece. ipapasok tayo sa babies. Sila may hidden wealth, kami may hidden poverty. Ano ba? Unexplained poverty. Baka malaman yung account ko, yari tayo. Social climber pala. Bukod sa salin, may liquidation din, ha? Ayun. Ay, nga pala. At habang nandito na rin lang tayo, labas nyo na rin kung paano nagka-blanco yung BICAM report. Ang dami ninyong gustong kalkalin sa amin from the safety of your immunity. Pues, may limitasyon din po ang immunity ninyo. Correct. Bukod pa dyan, dumudulog sa Korte Suprema ang ilang mga grupo tungkol dun sa mga ginagawa ninyo at tupagin nyo kaya yung depensa nyo. Tama lang naman na magtanong kami. Alam nyo yan. Pero ginagawa nyong excuse yung fake news. Sa pagsusuri ng ilang mga dalubhasa, sinasabi na nila, may problema tayo sa fake news kasi yung ibang sinasabi nyong fake news ay time-bound. Ibig sabihin, pwedeng mali noon, pero totoo na ngayon. O anong gagawin natin kung naparusahan na yung tao? Anong gagawin natin pagka yung katotohanan, kayo mismo yung gumagawa ng pagkapeke na nun? Paano ko yung pagkapeke galing sa inyo? Gagamitin nyo pa rin ba yung parliamentary immunity ninyo? Ang nakakatawa dyan is, akala nyo naman hindi kami nasasaktan in the same way that you are? Meron din naman nagtotroll sa amin. Yung iba, binabayaran nyo pa siguro. Emphasis. Diba? Diba? Paano kung may mga Order na gano'n? ensemada. Dalawa ng ensaymada, please. Order. Meron ba? Yun. Paano kung gano'n? Kami tinotroll din kami. Pero hindi kami pikon katulad nyo. And in fact, alam namin na kaya lang ninyo ginagawa yan because you are enjoying your power a little too much. Kaya kami nagsasalita because you're enjoying your power a little too much. Doon kayo sa enjoying part Nasaan yung serbisyo? Kung may nakikita kaming serbisyo sa inyo, andali sabihin na, kawawa naman si Congressman, sige, hayaan ko muna ngayon kasi maganda naman yung mga pinasa niyang batas wala nakikita ko yung GAA na pinasa ninyo In 2024 and 2025. Kala nyo nakalimutan namin yung almost 800 billion pesos na ayuda? Hindi. Mr. Congressman, parang parang yung sinasabi ninyo sa amin, kaya nyo magsalita, dito kayo magsalita sa amin ngayon. Kami, sabihin din namin yan sa inyo, Mr. Congressman, tara sa korte, doon kayo mag-explain. Media influencers doon po sa prosecutor's office doon po sa Quezon City para magsampa ng patong-patong na kaso ng libel case laban nga dito kay Representative Ace Barbers. Para mas maintindihan lang po ng ating mga kababayan saan po nag-ugat itong pagsampa po natin ng kaso laban sa kongresista. Sir Jason, kasi na-dilute na yung issue tungkol sa fake news. And kung ang question mo is ano yung pinag-ugatan nito, I think talagang pinag-ugatan nito is yung deliberate na pangbobobo ng Kongreso sa mamamayan Salita sila ng salita, sabi sila about fake news, itigil ang fake news, ganyan-ganyan. Kailangan imbestigahan ng mga law enforcement, ang mga fake news peddler, ganyan-ganyan. They try to make it as if fake news is parang de facto na dapat pag may fake news it's a crime, managot, and things like that. And it really it is really something that deliberately done
para meron silang mausig na mga individual. And etong sinampa naming kaso, no, alam namin na, itong mga kongresista na to, hindi naman yan yung hindi naman yan yung parang magla-libel o maninira or magbabagsak ng kalaban nila ng direkta or ng parang, na simple. Kasi when you say libel, when you say ganyan, may mga elemento yan eh. At later on, labanan yan ng facts. But yung kasing kanilang paggamit at pamumroblema sa fake news, yung concern nila sa fake news ay napaka-fake. Sinasabi ko to kasi unang-una, never na nangyari sa Kongreso na dinefine nila kung ano ang fake news. Ano may fake news na tinutukoy ninyo? Kasi kung gusto ninyo na ipakulong ang lahat ng tao na nagfe-fake news, mayayari tayo dyan. Kasi baka pati yung mga magulang natin na fake news yung mga anak nila tungkol kay Santa Claus. Mapakulong ninyo ng walang kalaban-laban. What exactly is it that you really want to penalize? And then, of course, with their series of actions, na-realize natin, actually, hindi naman talaga nila problema ang fake news eh. Ang problema nila, yung mga critics na hindi nila masagot. Yung mga nagsasalita, nagpapahayag, nagbabalita na hindi nila masagot. It started with, you know this very well. It started with SMNI. Mm-hmm. Alam natin kung ano lahat alam natin lahat kung ano ang inabot ng SMNI. Tinanggalan kayo ng boses at ng prangkisa and everything, ganyan. What they're doing to SMNI, they're doing now to the vloggers. And like I said, hindi naman yung fake news talagang problema nyo dito eh. Hindi nyo lang mautusan yung SMNI, hindi nyo lang mautusan yung mga vloggers, diba? Na sabihin yung gusto ninyong marinig. At hindi nyo masagot yung mga tinatanong namin. Remember, it started with a question. Saan galing, paano nyo ginastos yung travel budget ninyo? Saan napunta ang travel budget ninyo? It started from there. It was a question that cannot be answered by these people in the House of Representatives, no? And so, itong kaso namin, same modus operandi. They try to make fake news kasi itong mga vloggers na to nagpapakalat ng fake news ganyan, but they cannot really identify ano ba talaga yung fake news dito. Mm-hmm. Ano ba talaga dito yung krimen na ginawa namin. 'Di ba? They would say na hindi naman kasi kayo hindi naman kayo na-identify, hindi naman kayo pinangalanan or what not. In the future, I cannot really talk about the details of the case, but it's going to be a question of fact. When we are being associated to narco vloggers, to pogo paid vloggers, and publicly, we are being associated dito sa mga ganitong bagay because of Ace Barbers. Wala namang ibang reason yan eh. Dahil doon sa privilege speech yan, doon naman talaga nag-ugat yan eh. And the actions that are surrounding it. So, yan talaga ang basihan ng aming action because we feel that we are targeted. And like I said, this specific, this appreciation that we are being targeted is not something new. Ginawa nyo na to kay Dr. Rain Badoy, kay Eric Selly sa SMNI, kay Pastor Kibuloy, to other critics also na hindi nyo gusto. Recently, Attorney Respicio, that's what you did also. So, yun nga we are fighting back because we want this madness to stop. We want to push back. Hindi po pwedeng ganto-ganto na lang tayo araw-araw. Pag hindi nyo trip, didikdikin nyo. Ayan. Tapos ma'am, yun nga, yung kaugnay po dito sa pagtawag po sa inyo at pag-akusa na mayroon kayong direktang koneksyon sa Pogo at tinawag pa kayong mga narco vloggers. Last night, yung isang gabi ay nagkaroon tayo ng press conference at na ipahayag nyo nga bawat isa na medyo naapektuhan, hindi lang medyo, naapektuhan talaga yung reputasyon at maging yung pamilya ninyo dahil po dito sa walang batayan na akusasyon ni Ace Barbers. Correct. And
you know, sasabihin, we can take bashing. Okay? Walang problema if, ordinaryo yung tao lang si Congressman Ace Barbers eh. Pag bashing asaran online, there is some, mataas ang threshold namin dyan bilang someone na laging naka-live and my style of vlogging is really, I can get really confrontational. So sa akin, mataas yung threshold ko sa mga ganyan sa totoo lang. But the difference here is that si Congressman Ace Barbers ay napakaraming powers. Meron siyang whole institution under his beck and call to do what he wants and lead all the resources to unjustly pin us, to unjustly ruin our reputation in a way that we've seen libel na kinokonduct in this very, very sophisticated way. Ganon. Ang difference kasi, ang kakaiba lang kasi dito, Sir Jason, no? Ala kasi ni Congressman Ace Barbers, lahat ng kausap niya, walang utak. Akala niya, pwede niyang gawin at itago yung intention nila nang hindi mabibisto. Like I said, itong kaso na to, itong kaso namin, this is going to be a battle of facts. At ready kami dyan. So, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, let's see how it is going to roll. But ang daming mga naapektuhan dito sa mga ginawa ng House of Representatives. And basically, what we wanted to say is that while the power of the House of Representatives is very, while it has a very wide latitude sa kanilang pag-exercise ng kapangyarihan, yung power to legislate to inquire in aid of legislation is really, really very broad. It doesn't mean that you can just trample the rights of constitutional rights of ordinary citizen. So, hindi katanggap-tanggap na i-flex nila yung mga muscles nila para lang sirain yung reputasyon ng mga tao na hindi nila kasundo, na kinikriticize sila. Because, tawag dito, Sir Jason, Sir MJ, no? Ako, I am raised by, very hardworking parents. Ang panlaban lang talaga namin sa buhay is that lumaban ng patas. Wala kaming koneksyon, wala kaming kilalang mga matataas na tao na magba-back up sa amin or things like that. Pinalaki lang talaga ako na pinalaki lang talaga ako sa katapatan at sa hard work. Na wala kang ibang aasahan sa buhay mo kundi ang pagtatrabaho ng tapat at pagtatrabaho ng masipag. Pagkatapos, you have people like Kong Barbers na nasa pwesto, may kapangyarihan, ang daming resources, and is just going to irresponsibly say and talk about narco-vloggers, pogo-paid vloggers, ganyan. It's unfair eh. Hindi yun po pwede eh. And sabi ko nga, mataas ang threshold ko sa mga bashing, pero this is a whole lot of level ng pambabalahura. Kasi yung pambabalahura na ginagawa sa amin, gamit pa yung kapangyarihan, gamit pa yung resources ng bayan. The wrong here is embedded in so many layers that we cannot just take it sitting down. Pinag-uusapan nga namin to, hindi po pwede to na grabe yung grabe yung pagdikdik sa atin na para bagang yung tinatago pa nila yung talagang totoong intention nila, yung meron mga paganon-ganon pa ng mga ng mga remarks na kunwari hindi naman talaga kami target, ganyan. Pero at the end of the day, sabi ko nga, labanan ng pruweba ito. At yung mga bagay na yon, iwan natin sa korte sa mga susunod na linggo. Ma'am, hindi po makakaila na yung impluensya po ng mga vloggers, especially sa inyo po, sa mga social media influencers, ay nabubuksan
yung kaisipan, kamalayan ng ating mga kababayan, especially po sa mga usapin patungkol sa mga nangyayari dito sa ating bansa, especially about sa budget, about dyan sa PhilHealth. Sa tingin niyo po ba, ma'am, hakbang po ito, dahil lumalaki at lumalawak ang impluensya po ninyo ng mga vloggers, hakbang po ito ng kongresista para patahimikin at takutin yung mga gustong sumunod po sa inyo, na gusto ring magsalita against the government. At parang sabihin, itong ginawa namin sa mga vloggers, kung magsasalita din kayo, ito yung mangyayari sa inyo. Correct. Definitely, yan talaga ang intention, ano. Definitely, ang ano nila dyan, ang intention nila is mag-fold kami, 'di ba? Mag-fold kami. Na matakot, hindi na magsalita. Yung mga susunod na magsasalita, ganito gagawin sa inyo, ha, papatawag uli kayo sa hearing. I remember, bago nag-start yung unang-unang hearing, kasi ang hearing dyan sa TRICOM supposedly January 27 eh. Yun yung unang announcement ni Dan Fernandez. Hanggang sa makareceive na nga kami ng imbitasyon, at yung imbitasyon, ang unang hearing ay naging February 4. I remember vividly na 2 days, 3 days before ng February 4, talagang kumakalat yung mga social media post na babalatan ng buhay ng Kongreso ang mga DDS vloggers, ganyan-ganyan. Kasi at that time pinublish na rin yung name namin eh. So talagang talagang I know that the intention is really to intimidate us, to silence us. Lo and behold, nakita natin kung ano nangyari noong February 4, at noong February 4 nga, pati itong si Congressman Benny Abante, di nakapagpigil at talagang gustong makipag-engage sa sa Murahan Fest sa akin. Sabi ko nga parang, kung yun ang gusto nang gawin itong mga kongresista, wala namang problema. Pwede po kitang puntahan sa ninyo, sa opisina ninyo, tapos magmurahan po tayo maghapon. Pero alam po natin kung ano ang intensyon ninyo. Ang intensyon po ninyo, gusto nyo po kaming ikulong, gusto nyo kaming patahimikin, gusto nyo kaming i-intimidate, gusto nyo kaming takutin. Ang problema, hindi po kami matatakutin. Lalo na yung mga, yung other ko rin, mga kasama ko na nag-file, na magpa-file pang iba dito sa pangyayaring ito regarding this incident. Hindi wala kaming makita na parte na dapat intindihin na lang. So pasensya sila dahil hindi kami matatakutin at yung kanilang mga moves para takutin kami ay hindi umeffect. So talagang kita-kita tayo sa finals. Hanggang dulo to. Ma'am, I have one question po before ibigay ko kay MJ. And gusto ko lang itong tanungin ulit. I have asked this question last press conference at for emphasis lang. Kasi this coming 2025 elections, we'll be choosing a next set of leaders. We'll be choosing our senators, our representatives sa mga lugar natin. Gaano po ba kahalaga itong 2025 elections para mas maintindihan lang ng ating mga kababayan para baguhin itong tahak po ng ating bansa at itong kasulukuyang nangyayari po, especially dyan sa House of Representatives at maging dito sa Senado? It is very important that someone is pushing back. At kaya importante itong 2025 election kasi kailangan magkaroon ng tao sa ating gobyerno, sa Kongreso, sa Senado, na magpo-push back. 2025 election is very important to show our protest. To make sure na lahat ng mga kandidato na hindi kaalyado ng BBM administration ay makapasok. Okay? So that is why ako nga Jason, inano ko talaga pa lang to, October 2024 pa lang to. I was talking about this already. Na kailangan talaga ng kailangan talaga ng pushback. Kailangan talaga na maghalal ng mga tao diyan sa Senado, diyan sa Kongreso, ng mga hindi lang yes men and women
ng presidente or ng House Speaker. Kailangan mo ng mga taong may integridad na hindi basta-basta mabibili ng BBM administration or hindi basta-basta magbabaw dito sa current administration na to. And so, para sa akin nga, I am actively campaigning to vote the PDP Laban slate, the full slate of PDP Laban, no? So, yung full slate na yan, that includes yung mga guest candidates, si Pastor Kibuloy, si Attorney Vic Rodriguez, at si Congressman Rodante Marcoleta. Aside from the 6 that are already, talagang PDP from the beginning. Importante ito because of the turn of events sa mga nakakaraang buwan. Nakita natin, wala man nag-o-oppose eh. And if we are going to allow the situation to perpetuate, at ang mananalo dyan ay mga kakampi nila, it's going to affect how the election is going to turn out pagdating ng mga maybe 2 or 3 election cycle. 2025 election is important because it's going to set the mood for the next election cycles. At kapag natalo tayo ngayong 2025, talo na tayo ng 2028, talo na tayo ng susunod pang mga eleksyon. Because we are not able to show that we can push back. So, importante itong eleksyon na to kasi ito yung panahon at paraan para makapagprotesta ang mga tao na hindi natin gusto ang mga nangyayari. Kailangan natin ng mga tao na hindi papakompromiso dito sa current na gobyerno natin. Whether the position is in the elected executive position or dyan sa Senado or dyan sa Kongreso. Maglagay tayo ng mga taong hindi nila kakampi. Hi, Ma'am Joey. Good evening. Ma'am, do you think mangyayari itong mga nangyayari ngayon, ginagawa ng 19th Congress kung walang mga persecution, quote-unquote, sa mga Duterte? VP Sara and his father, the former president? Yun kasi Sir NJ yung patunay eh. Na yung 2025 election really goes beyond 2025. They are scared of another Duterte presidency. 'Di ba? Yun talaga yan eh. So, kaya nga sabi ko, ako, iboboto ko yung mga kandidato na aligned sa politics ng mga Duterte. 'Di ba? Kasi pagka-align yung politics mo doon sa mga Duterte, definitely you service-oriented yan, concern sa delivery ng mga projects, concern sa welfare ng mga tao. Meron talagang serbisyo na nakakarating sa ordinaryong mamamayan. And so, maraming naipakita si PRRD nung panahon niya na I think yun yung reason kaya ayaw nilang magkaroon pa ng another Duterte presidency. I don't know, maybe kasi siguro hindi sila nakabongga nung panahon hindi nila nakuha yung mga gusto nila nung panahon ni PRRD. And definitely, they're not gonna get it kapag kasi Inday Sara na ang presidente. This election looks beyond 2025. That's for sure. At it is a fact. Kahit naman yung mga yung mga political observer na iba ang kulay, they recognize that whatever the government is doing right now, it is directed sa mga Duterte para sirain sila. Laging may ganun eh. Laging ang layunin ay siraan ang mga Duterte. Siraan si PRRD, because, they can't afford another Duterte presidency.